Radyo Inquirer Balita. Radyo Inquirer Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po inyong Radyo Inquirer Balita sa umaga. Dito lamang sa Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 15, 2016, Friday Payday. Traffic na naman yan. Ako po si Ira Panganiban at naritong uno ng maiinit na balita natin ngayong umaga. Sa selebrasyon ng Bastille Day sa France, nauwi sa trahedya mga turistang nanonood ng fireworks, inararo ng truck, hindi bababa sa 6 na puwang patay. Mga miyembro ng sindikato ng droga nagpapataya na ayon kay PNP Ronald De La Rosa, mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu sinunog ng PNP. Pilipinas, humihingi ng suporta sa ibang mga bansa sa usapin ng West Philippine Sea. Duterte administration makikipag-usap sa China. Dating Vice President Jejomar Binay at anak na si Junjun sinampahan ng patong-patong na kaso dahil sa maanumalyang Makati City Hall parking building. Vice President Leni Robredo nanindigan na aksidente ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawang si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Sa ibayong dagat, bilang ng patay sa pananalasa ng bagyong Nepartak sa China, umakyat na sa mahigit 6 na po. Sa sports, Philippine Ascals bumagsak na sa FIFA ranking. At sa showbiz, Coco Martin, itinanggi na may relasyon sila ng co-star na si Maha Salvador. Ako, hindi ko itatanggi yun. At yan ang ulo ng maiinit na balita natin ngayong umaga. Narito na po ang detalye ng mga balitang ito. Radyo Inquirer Balita. Hindi bababa sa 6 na puwang patay at nasa 100 na iba pa ang sugatan matapos na sagasaan ng isang truck ang mga turistang dumadalo sa selebrasyon para sa Bastille Day sa Nice, France. Masayang nanonood ng fireworks display sa pagdiriwang ng Bastille Day sa Nice, France sa mga tao nang biglang sumulpot ang rumaragasang truck. Sa mga larawan na ipinost sa social media ng mga netizens sa lugar, makikitang marami ang nakabulagta sa kalsada matapos ang insidente na naganap sa Promenade des Anglais. Makikita rin sa mga video sa Twitter ang nagtatakbuhang mga tao matapos silang magpanik. Sa ulat ng Agence France Presse na nasa 6 na punang naitalang nasawi at kasama sa mga ito ang driver ng truck. Itinuturing ng lokal na pamahalaan ng Nice na isang uri ng pag-atake ang naganap. May mga naglabasan kasing larawan ng truck na makikitang tad-tad ng tama ng bala ng baril ang windshield nito. Pinayuhan na ng mga otoridad ang publiko na manatili na lamang muna sa loob ng kanilang tahanan. Radyo Inquirer Balita. Hindi dapat sa mga pulis lamang nakatutok ang mga kritiko ng Philippine National Police kaugnay sa tumataas na bilang ng mga napapatay na drug suspect sa bansa mula nang maupo si Pangulong Duterte. Ito ay dahil ang mismong mga nasa loob ng drug ring ay nagpapatayan na. Ayon kay Chief PNP Ronald Bato De La Rosa, mistulang nag-uubusan na ng lahi ang mga drug lords na pinapapatay na ang kanilang mga distributors na hindi nakakabayad sa kanila. Sinabi ni De La Rosa, epekto na ito ng matinding kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Dahil kasi rito, hindi na anya nakakapag-remit ang mga distributors ng mga drug lords na nasa New Bilibid Prison, kung kaya kinokontak na ang kanilang mga hitman sa labas at itinutumba ang mga hindi makabayad. Paliwanag di Bato, wala nang pumapasok sa mga bank accounts sa mga drug lords kaya nagwawala na ang mga ito ngayon. Katunayan ay meron na umanong sumuko sa kanyang distributor na isang drug lord na hindi makapag-remit kung kaya sumuko na lang dahil sa takot na ipatumba ng amo niyang drug lord.
Tiniyak naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na hindi mababawasan ang mga nakumpiskang droga sa kanilang inventaryo para ma-recycle. Ayon kay De La Rosa, mga matitinong pulis ang kanya itinalaga sa kanyang anti-illegal drug campaign at pinagtatatanggal na ang mga pulis na nagre-recycle ng mga droga at pinatapon sa Mindanao. Bakit ganun na naman? Pinatitiyak din niya sa kanyang mga regional police directors na ang mga itatalagang mga tauhan sa kanilang anti-drug unit ay mga pulis na walang bahid at hindi nasangkot sa mga illegal na gawain. Bili ng PNP Chief sa kanyang mga opisyal na sa sandaling may mapansin na ito sa kanilang mga tauhan na nasisilaw na sa pera ay agad na itong tanggalin at hindi na hayaan pang makontaminate ang anti-drug unit. Umaabot sa 1.77 billion na halaga ng iba't ibang illegal na droga ang sinunog ng PIDEA at PNP sa Integrated Waste Management Facility sa 13 Martires, Cavite. Formal naman nang hiniling ni Senador Laila De Lima sa Senado na makapagsagawa ng investigasyon kaugnay sa nagaganap na drug-related killings. Sa isinumiti niyang Resolution Number 9, nais nito ng Committee on Justice and Human Rights ang magsagawa ng investigation in aid of legislation. Sa pambungad sa kanyang resolusyon, agad iginiit ni De Lima na nakakabahala na ang sunod-sunod na pagkakapatay ng mga suspected drug personalities sa mga operasyon ng PNP. Pansin din ito ang mga ulat na 2 linggo nang magpalit ang administrasyon na umabot na sa 136 ang napapatay samantalang isang araw matapos ang nakaraang eleksyon. Ang naitalang bilang ay 339 hanggang noong nakaraang Martes. Binanggit din ni De Lima na karaniwan dahilan ng mga pulis ay nanlaban ng mga sospek at sila ay dumipensa lang. Ngunit binalikan ng senadora mga insidente ng rub-out sa mga sinasabing lehitimong police operations. Pinanukala naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na magkaroon ng mandatory drug test ang lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Lain ng panukala ni Zubiri na matiyak na drug-free ang lahat ng mga ahensya at tanggapan ng gobyerno. Kasabay nito ang hamon ni Zubiri na voluntaryo nang magpa-drug test ang lahat ng mga government officials at empleyado. Binanggit pa ni Zubiri ang ulat ng PIDEA na noong nakaraang taon, 177 mga opisyal at kawani ng gobyerno ang naaresto sa mga anti-drug operations. Ang bilang anya ay nagpapakita ng 43% na pagtaas kumpara sa mga naitalang bilang noong 2014 at 2013. Nauna nang nagpa-drug test ang senador sa isang pribadong laboratorio na under contract ng Senado. Nagpahayag ng pagkadismaya ang simbahang Katolika kasunod ng kaliwat kanan ng mga biktima ng summary execution na natatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Father Amado Picardal ng Council of Society for the Study of Religion at isang human rights advocate, ikinalulungkot nila ang mga extrajudicial killings ngunit mas nakababahala umano ang reaksyon ng publiko kaugnay dito. Kinwestiyon din ni Father Picardal ang pananahimik lalo na ng pagsang-ayon ng publiko sa mga pagpatay na ito. Anya nagmimistulang wala nang halaga ang buhay ng isang individual, mabuti man o masama, ito anya ang kanilang kinababahala dahil walang tumututol dito. Hindi rin anya matitigil ang mga ganitong uri ng karahasan at lalong lamang lalala ang problema. Ikinaalarma na ng simbahan ang pagtaas sa bilang ng mga napapatay na tila ay pinagkikibit balikat lamang umano ng publiko at tinatrato lamang na parang normal. Radyo Inquirer Balita. 17 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, hahanap ng suporta ang Pilipinas sa iba pang bansa upang makumbinsi ang China na sundin at igalang ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabing walang basehan ang pag-angkin ng naturang bansa sa malaking bahagi ng West Philippine Sea o South China Sea. Bagamat hindi personal natutungo sa magaganap na 11th Asia-Europe Meeting o ASEM sa Ulaanbaatar, Mongolia si Pangulong Duterte, kanya namang inatasan si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na gamitin ang pagkakataon upang isulong ang naturang issue. Batas sa statement ay pinalabas ng DFA, inihayag ng kagawaran na magiging bahagi ng agenda ng Pilipinas ang mailapit sa mga bansa sa Southeast Asia at European Union ang sitwasyon sa South China Sea at ang paghiling ng tulong upang matahimik na maresolba ang usapin. Tiwala si Yasay na makukuha ng bansa ang suporta ng mga bansang dadalo sa pagpupulong. Gayunman ayon sa ilang mga diplomat, walang balak na magpalabas ng statement ang 10 miyembro ng ASEM na magpapatungkol sa South China Sea dispute. May pressure na nagmumula sa China upang mapigil ang paglalabas ng anumang uri ng statement na may kinalaman sa sigalot.
Nilapitan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Pangulong Fidel Ramos upang pangunahan ng negosasyon sa China sa gitna ng naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa reklamong inihain ng Pilipinas. Sa pagharap nito sa isang testimonial dinner sa Club Filipino sa pangunguna ng San Beda College, sinabi ni Duterte na kanyang hiningi kay FVR na magtungo sa China upang simulan ng dialogo. Bukod kay Ramos, may iba pang mga personalidad sa anyang kinakausap na posibleng makatulong na maresolba ang sitwasyon. Iginiit din ni Pangulong Duterte na hindi magiging opsyon sa usapin ang pagpapasok ng bansa sa giyera. Matatandaang matapos lumabas ang desisyon ng PCA, agad pinulong ni Duterte ang kanyang gabinete upang pag-usapan ang susunod na magiging hakbang. Una nang sinabi ng Pangulo na nais niyang isulong ang bilateral talks upang pag-usapan ang issue sa South China Sea o West Philippine Sea. Kakausapin naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay si Chinese Premier Li Keqiang kaugnay sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Magaganap ang pag-uusap sa 2-day Asia-Europe Summit o ASEM sa Mongolia na magsisimula bukas. Ngayong araw yata to. Sa pahayag ng kagawaran, ang pag-uusap ng dalawa ukol sa pagpabor ng tribunal sa Pilipinas ay aayon sa konteksto ng agenda ng summit. Isusulong din ni Yasay ang mapayapang paraan para maayos ng sigalot. Ngunit igigit din ang pagtalima ng dalawang bansa sa naturang desisyon. Pinaninindigan ng China na hindi nila kikilalanin ng desisyon sabay pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng tribunal sa isyu ng agawan ng teritoryo. Inaasahan ang pagdalo din sa naturang summit ng mga opisyal mula sa Vietnam at Malaysia na kapwa umaangkin din ang bahagi ng South China Sea. Radyo Inquirer Balita. Alas 7:20 ng umaga, handa si dating Vice President Jejomar Binay na harapin ang mga kasong isinampa sa kanya ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ayon sa tagapagsalita ni Binay na si Joey Salgado, handa ang dating Vice Presidente na linisin ang kanyang pangalan sa isang patas na venue. Tinawag din ng kampo ng dating Vice Presidente na protektor ng Liberal Party ang Ombudsman. Naniniwala si Salgado na taktika ito ng Ombudsman para malihis ang galit ng taong bayan sa mga opisyal ng LP. Kahit nagpalit na anya ng administrasyon ay pinapakita pa rin ng Ombudsman na ito'y protektor ng Liberal Party para malihis ang galit ng taong bayan sa mga patron nito. Inatupag din umano ng Ombudsman ang paghahain ng palyadong kaso laban kay dating VP Binay. Kasabay nito, hinamon ng dating Vice Presidente si Ombudsman Conchita Carpio Morales na sagutin din ng 200 million pesos na damage suit sa kanya na kanya isinampa laban dito sa Makati Regional Trial Court. Radyo Inquirer Balita. Apat na taon na nakalilipas pero muling nabuhay ang mga espekulasyon at mga teorya sa pagkasawi ni dating Interior Secretary Jesse Robredo na mister ni Vice President Leni Robredo. Marami kasing mga lumalabas na conspiracy theory na posibleng may trumabaho sa pagkamatay ni Jesse noong 2012 matapos umano niyang imbestigahan ng ating hepe ng National o ang dating hepe ng National Capital Region Police Office na si Chief Superintendent Joel Pagdilao. Si Pagdilao ay isa sa mga pinangalanang narco generals ni Pangulong Duterte. Dahil dito nilinaw ni Robredo na ang pagkamatay ng kanyang asawa noong 2012 ay isang aksidente, bagaman inamin niyang hindi na niya binantayan ang issue dahil sigurado siya na aksidente ang nangyari. Hindi rin anya alam kung isa si Pagdilao sa mga inimbestigahan ng kanyang mister noon at kung ano ang laman ng mga papeles na tinangkang kunin ni na dating DILG Undersecretary Rico Puno sa kanilang kondominium. Di basahin mo. Anya pa noong mga panahong yun, ang tanging nasa isip niya ay ang mahanap ang katawan ng kanyang asawa at matiyak ang kaligtasan ng kanilang tatlong anak. Binigay na rin niya noon pa man ang mga dokumento ni Jesse sa Department of Justice at ipinauubaya na niya sa mga otoridad ang mga dapat gawin doon. Very malicious. Yan ang reaksyon ni Vice President Leni Robredo hinggil sa kumakalat na video sa social media na may secret meeting daw sila ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista. Sa isang press conference, sinabi ni Robredo na walang naganap na anumang secret meeting sa pagitan nila ng COMELEC Chair. Kinumpirma ni Robredo na dumalo siya sa isang dinner party kung saan isa si Bautista sa mga panauhin, nagbatian lamang daw sila subalit hindi nagkausap.
Dagdag ni Robredo, maraming bisita sa naturang party gaya ni na US Ambassador Philip Goldberg, Ombudsman Chita Carpio Morales at mga iba pa. Buwelta ni Robredo sa mga nagpakalat ng aligasyon kung may secret meeting talaga. Sana'y pinakita kong nag-usap sila dahil sa kanyang pagkakatanda hindi sila nag-usap. Sa isang video na naka-upload sa Facebook page na Dayaang Matuwid, mapapanood sina Robredo at Bautista na dumating ng magkahiwalay sa isang kondo na pag-aari ng socialite na si Baby Cruz sa Makati City. Mula nang i-upload sa FB ang naturang video, umanin na ito ng reaksyon lalo't kinukwestiyon pa rin ang pagkapanalo ni Robredo sa 2016 Vice Presidential Race. Nagsampa na ng reklamo ang kampo ni dating Senador Bongbong Marcos sa COMELEC maging sa Presidential Electoral Tribunal laban kay Robredo. Radyo Inquirer Balita. May istula namang bumabalik ang pork barrel system sa 3.350 trillion peso proposed budget para sa taong 2017. Ito'y dahil sa muling pinapayagan ng Department of Budget and Management ang mga mambabatas na pumili ng mga proyektong popondohan. Pero para kay Budget Secretary Benjamin Diokno, ayaw niya itong tawagin na pork barrel funds dahil malinaw niya sa naging ruling ng Supreme Court na ibinabalik na sa Kongreso ang power of the purse sa Priority Development Assistance Fund o mas kilala bilang pork barrel funds at Disbursement Acceleration Program. Sinabi pa ni Diokno na may karapatan din naman ng mga mambabatas sa pumili ng kanilang mga pet projects. Sa 2017 budget anya, naka-itemize na mga proyekto bago pa man aprobahan ang pondo. Taliwas ito sa mga naunang pork barrel funds na saka lamang mag-a-identify ng proyekto oras na aprobahan na ang pondo. Una rito ibinunyag ni Congressman Toby Chanco na bumabalik umano ang pork barrel fund sa mga kongresista matapos payagan silang pumili ng mga proyekto at paglaanan ng tig 80 milyong pisong pondo. Radyo Inquirer Balita. Aray ko, masakit ito. Malabo pang maisakatuparan ngayon ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na dodoblehin niya ang sahod ng mga pulis at sundalo sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, walang nailaan na pondo para sa ganitong alokasyon sa 3.35 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Isa sa mga tumatak na pangako ni Pangulong Duterte sa kanyang kampanya noon ang pagpapataas ng basic salary ng mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Naniniwala kasi siya na kung tataasan ang sweldo ng mga pulis at sundalo, hindi nakakapit ang mga ito sa patalim at isasangkot ang kanilang sarili sa mga illegal na aktibidad. Minsan pang nag-alok ang Pangulo ng 5 million peso na pabuya sa pulis na makakapatay sa mga big-time drug lords. Gayunman, sinabi ni Diokno na pansamantala munang maisasantabi ang pangakong ito ng Pangulo dahil may iba pang mga problemang pinansyal sa PNP at AFP ang kanilang kailangang maunang harapin ng pamahalaan. Tiniyak naman ni Diokno na pinag-aaralan nito at ipinaalala na makakatanggap naman ang dagdag sweldo ang mga ito sa susunod na taon alinsunod sa Salary Standardization Law na isinabatas ni dating Pangulong Aquino. Radyo Inquirer Balita. Patay ang 3 Marines matapos sa pagbabarilin ng mga hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Indanan, Sulu. Ayon kay Western Mindanao Command spokesperson Major Philemon Tan Jr., kumukuha lamang ng mga supply sa mga sundalo ng Field Artillery Battalion ng Marine Battalion Landing Team 10 sa Barangay Manilop, Indanan nang bigla silang pagbabarilin ng mga sospek. Bigo namang mahabol ng mga rumeresponding sundalo ang mga sospek na agad na nagpulasan at tumakas. Dinala sa Camp General Teodulfo Bautista sa bayan ng Hulo ang mga labi ng mga sundalong hindi pa muna pinangalanan. Sumasailalim naman sa pagsasanay ang mga piling tauhan ng Philippine Marines na itatalaga bilang mga bagong bantay sa New Bilibid Prison. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgardo Arevalo, base ito sa pahayag ni Marine Brigadier General Alexander Balutan na inaasahang mapapaagang pagre-retiro sa July 30 para magsilbing bagong pinuno ng Bucor o Bureau of Corrections sa Agosto.
Ani Arevalo, makakatuwang ng Marine sa mga tauhan ng SAF o PNP Special Action Force sa PNP sa pagbabantay sa Bilibid. Magkakaroon umano ng rotation basis ang dalawang elite forces ng AFP at PNP o tig isang buwan na duty bago magpapalitan. Samantala, hindi naman binanggit kung ilang mga tauhan ng Marines at SAF ang dadalhin sa NBP. Radyo Inquirer Balita. Bakit? Isa na namang masugid at taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nabigyan ng posisyon. Inanunsyo ng Malacanang na itinalaga ng Pangulo bilang Presidential Advisor on Economic Affairs and Information Technology Communications ang musikero at negosyanteng si Ramon R.J. Jacinto. Kilala si Jacinto bilang isang rock and roll musician na tumulong na mangalap ng suporta para kay Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanyang campaign jingle. Bukod dito, negosyante rin si Jacinto na may-ari na isang radio at TV station, pati ng isang kumpanyang may kinalaman sa real estate development, retail at manufacturing. Ang pamilyang Jacinto rin ang kilalang pioneer manufacturer ng galvanized iron sheets sa bansa. Si Jacinto ang pinakabagong binigyan ng posisyon sa Duterte administration na mula sa entertainment industry. Una ng pinangalan ng Assistant Vice President sa PAGCOR, sina Arnel Ignacio at Jimmy Bondoc. Habang ang dati namang TV host at reporter ni si Catherine De Castro ay isa ng Tourism Undersecretary. Napapabalita naman na ang umano'y pagtanggap ni Freddy Aguilar na pamunuan ang National Communication o ang National Commission for Culture and the Arts. Rock and roll to the world. Radyo Inquirer Balita. Wala talaga. Kalmado ang palasyo sa isyu ng South China Sea. Tama lang, ayon kay Senador Ralph Recto. Report mula kay John Escocio. John. Parang kay Senator Ralph Recto Ira, tama ang ginagawang diskarte ng palasyo sa desisyon ng Permanent Arbitral Tribunal. Anya, sa kabila ng tagumpay ng Pilipinas na natiling kalmado at hindi nagyayabang ang administrasyon. Ito ay sa kabila ng pagpapadala na rin sa South China Sea ng Navy gunboats ng ibang bansa na may interest din sa riyon. Tiwala si Recto na may binabalak ang gobyerno ngunit hindi ito i-anunsyo para mapaisip ang China. Giit ng senador, sa ngayon, tama na muna na nalaman na sa buong mundo na may basehan nga ang ipinaglalaban ng Pilipinas. Janice Cosio, Radyo Inquirer, Nueva Ecija, bayan nagtatanong, mamay nag-usisa. Samantala sa Campo Aguinaldo to, third social media summit gaganapin ngayong araw. Report mula kay Rod Lagusad. Rod, good morning. Gaganapin ngayong araw ang ikatlong social media summit kasi naging tagumpay ng naunang dalawang summit na dinaluhan ng humigit kumulang 2,600 participants mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, NGOs, mga estudyante at iba pang government organizations. May temang Change, Move, Achieve, moving forward through social media ang ikatlong summit na gaganapin sa AFP Theater sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kung saan tatalakayin ng iba't ibang social trends at mga issue para sa pagkakabuti ng online initiatives ng AFP at ng mga partner organizations nito. Layo nito na palakasin ang pagiging makabayan at ang public service awareness sa online platform. Ito ay one-day conference sa pamumuno ng Media and Civil Affairs Group at AFP Civil Military Operations School of Civil Relations. Naasahan na abot sa 1,300 ang dadalo sa summit na layon din na mapabuti ang information at communication management ng isang organisasyon, masanay ang kakayahan ng mga social managers at makabuo ng mas malaking neto sa mga civilian counterparts ng AFP para makamit ang mga organizational at national goals gamit ang social media. Dagdag pa dito, makakapagbigay ang nasabing event sa mga dadalo ng oportunidad na makakuha ng insight sa paggamit ng social media bukod sa Twitter at Facebook at ang lubusang pag-unawag sa gamit ng social media networks bilang importanteng bahagi ng public service sa panahon ngayon. Isa sa mga inaasahan na dadalong speaker sa summit ay si John Neri, ang editor-in-chief ng Inquirer.net. Rod Lagusad, Radyo Inquirer, Nueva Ecija, bayan nagtatanong, maunayang nagpunisita. Ayos pala si Rod, no? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahaya. Radyo Inquirer 990. Sa ulat sa ibayong dagat, nag-iwan ng sabi ko na may maingay.
Nag-iwan ng 69 na nasawi sa China ang Super Typhoon Partak. Kahapon umabot na sa mahigit kalahating milyon ang inilikas at nasa mahigit 8,000 ang nawasak na bahay. Ang mga nasawing individual ay pawang mula sa Fujian Province kung saan tumama ang bagyo. Meron pang naitala na 6 na nawawala. Ang bagyo ni Partak na may local name na Butchoy dito sa Pilipinas ay nanalasa sa Taiwan at China. Sa Taiwan, 3 ang naitalang nasawi at nasa 15,000 ang inilikas. Matapos itong maglandfall sa Fujian Province ay humina ito bilang isang tropical storm na lamang pero marami na ang nasalanta. Radyo Inquirer Balita. So sports, bumagsak ng 15 pwesto ang Philippine Ascal sa FIFA Men's Rankings dahil sa ilang buwan nilang pagkakatenga matapos nilang talunin ng North Korea. Mula sa dating 120th rank, bumagsak sa 135th ang posisyon ng Ascals. Pinangunahan naman ito ng Argentina na sinundan ng Belgium at Colombia. Nagawang makaakyat ng Ascals na hanggang 115th rank noong Mayo matapos silang talunin ng North Korea sa World Cup qualifying noong Marso. Dahil wala na silang masyadong laban, bumagsak sila sa 120. Gayunman, sasabak na muli sa field ang Ascals sa buwang ito sa Perth Glory FC ng Australia para sa isang friendly match. Radyo Inquirer Balita. Ito na yung sinasabi. Sa ating showbiz and entertainment news, maaaring itinanggi ni ang probinsyano actor Coco Martin na may relasyon sila ng co-star niyang si Maha Salvador. Bakit? Kumalat ang espekulasyon dahil sa larawan ng dalawa na nakita sa social media kung saan magkasama sila sa swimming pool. Swimming pool lang pala eh. Ayon kay Coco, walang mali siyang eksena dahil nagbabanding lamang sila ng lahat ng cast ng kanilang teleserye. Aminado naman ang aktor na malaki ang paghanga niya kay Maha, hindi lang sa acting, kundi sa pagpe-perform kapag sila ay may mga mall shows. Diyan nagsisimula yan. Pa-swimming pool lang kayo ha. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahaya. Radyo Inquirer 990. At yan ang detalye ng mga balita natin ngayong umaga. Dito lamang sa lagi nyo inaabangan at pinakahihintay na balitaan. Ang Radyo Inquirer Balita sa umaga, dito lamang sa Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Sa ngalan ng ating mga reporter sa luwas ng namumuno ng News and Information Center, si Donna Dominguez at Mary Rose Cabrales. Ang nagsulat ng lahat ng balitang ito na si Jimmy Tamayo. Yung ating hepe ng ating TV broadcast, si Raul Cosare. Siyempre ang aking partner sa technical side ngayon, si Erwin Makatangay. Ako naman, si Ira Panganiban. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag po kayong aalis at magbabalik si Jake Maderaso sa Banner Story. Samantala, ang oras natin alas 7:36 ng umaga.